My topic is about flexibility and adaptability, initiative and self-direction. Ang flexibility and adaptability ay mayroong dalawang skill. Pero bago riyan, ano nga bang ibig sabihin ng flexibility and adaptability? Kapag sinabi nating flexibility, ibig sabihin ito ay ang kakayahan nating mag-adjust sa mga bagong sitwasyon. Kapag sinabi naman nating adaptability, ibig sabihin, ito ay ang ability natin na baguhin ang way ng pag-iisip natin para makapag-adjust sa pabago-bagong sitwasyon. Now, let's proceed sa unang skill ng flexibility and adaptability, ang adapt to change. So, ibig sabihin, kailangan marunong tayong mag-adjust sa mga bagong sitwasyon o challenges. Halimbawa, pauwi ka na galing school, tapos hindi mo inaasahan, biglang umulan. So, anong gagawin mo? So, ang gagawin mo, isisilong ka or hahanap ka ng masisilungan o hindi kaya ay gagamit ka ng payong. Ibig sabihin lang ng adapt to change ay kung gaano ka nga ba kabilis mag-response o mag-isip sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Adapt to varied roles, job responsibilities, schedules, and context. Work effectively in a climate of ambiguity and changing priorities. So, ibig sabihin, kailangan prepared ka sa maaaring pagbabago sa roles, trabaho at schedules mo. Halimbawa sa mga teachers, kailangan nilang mag-adapt ng iba't ibang learning styles para sa mga students. Kung kinakailangang baguhin ang teaching methods nila ay kailangan gawin nila para maging effective teachers sila. Proceed naman tayo sa pangalawang skill, ang be flexible. So, ibig sabihin ng be flexible, kailangan mabilis kang makapag-adjust sa mga bagay-bagay. Incorporate feedback effectively. Deal positively with praise, setbacks, and criticism. So, ibig sabihin, kung binigyan or sinabihan ka ng negative feedback, dapat wag mo itong i-take personally. Instead, tignan mo ito as an opportunity para matuto at mag-improve ka. Next, understand, negotiate, and balance diverse views and beliefs to reach workable solutions, particularly in multicultural environments. So, ibig sabihin, kailangan naiintindihan mo rin yung iba't ibang perspectives o pananaw ng ibang tao. Halimbawa na lamang sa trabaho. Kailangan aware ka sa kung anumang kultura ang meron sila nang sa ganun is maiwasan mo ang magkaroon ng conflict at magkaroon ka ng better relationship sa mga katrabaho mo. Ngayon, proceed tayo sa initiative and self-direction. Kapag sinabi nating initiative, ibig sabihin meron silang kakayahang gawin ang isang bagay na hindi kailangang iutos sa kanila. Ang ibig sabihin naman ng self-direction ay kakayahan ng isang tao na gumawa ng kanyang sariling desisyon. Ang initiative and self-direction ay mayroong 4 na skill. Isa na dito ang manage goals and time. Set goals with tangible and intangible success criteria. Ibig sabihin, magsiset ka ng goals with tangible and intangible success criteria. So, ano nga bang sinasabi nating tangible goals? So, ibig sabihin ng tangible, ito ay nahahawakan natin at nakikita. Kapag sinabi naman nating intangible, ito ay hindi natin nakikita at hindi nahahawakan. Halimbawa ng tangible success criteria dito sa classroom. Tuwing may demonstration, so, ang pinaka-main goal natin is makakuha ng mga prize o reward. So, ang gagawin natin is magsasagot tayo ng magsasagot. So, ang tangible success criteria roon ay ang prize. So, halimbawa naman ng intangible success criteria ay as a student, gusto mong ma-enhance yung communication skills mo. So, ang gagawin mo is makikipag-collaborate or makikipag-socialize ka sa iba't ibang tao. Next, balance tactical and strategic goals. So, ibig sabihin, kailangan mabalance mo yung short-term and long-term goals mo. So, halimbawa ng short-term, as a student, ang goal mo ay matapos or makompleto mo yung assignments mo sa loob lamang ng isang araw. So, nasabing short-term yun dahil na-achieve mo yung goals mo sa loob lamang ng isang araw. So, halimbawa naman ng long-term goals is, as a student, goal mong magkaroon ng improvement sa grades mo by the end of the semester. So, sinabing long term siya kasi umabot yung goals mo or na-achieve mo yung goals mo sa loob ng 5 o 6 na buwan.
Next is utilize time and manage workload efficiently. So, ibig sabihin, kailangan gamitin mo yung oras mo sa tama. Kailangan nakafocus ka sa mas importanteng gawain. And kailangan iwasan mo din ang pagmumultitask nang sa ganun is hindi ka magahol o maubusan ng oras. At para mas mabilis mo ring matapos ang iyong gawain at maipasa ito on time. Proceed naman tayo sa pangalawang skill, ang work independently. Ibig sabihin, sila yung mga taong mas prefer ang gumawa ng mga task mag-isa. Mas nakakapag-isip sila ng maayos kapag mag-isa lamang sila. Halimbawa na lang tayong mga estudyante tuwing nagkakaroon ng exam. Mas prefer nating mag-isa tuwing nagre-review at mas gusto rin nating nasa sulok lang tayo dahil gusto natin is tahimik dahil mas nakakapag-focus tayo sa pagre-review kapag ganun. Proceed naman tayo sa pangatlong skill, ang be self-directed learner. Go beyond basic mastery of skills and our curriculum to explore and expand one's own learning and opportunities to gain expertise. Ibig sabihin, kailangan malampasan o mahigitan mo yung mga pangunahing skills o yung mga dating kaalaman mo. Kumbaga, mas palawakan mo palalo ang knowledge and skills mo nang sa ganun is magkaroon ka ng mas maraming opportunity at mas tumaas palalo ang iyong kaalaman. Next, demonstrate initiative to advance skill levels toward a professional level. Ibig sabihin, kailangan makipag-collaborate ka sa mga iba't ibang tao at magtanong ka ng feedback nila para sa'yo, para sa personal and professional growth mo na maaaring makatulong para lumakas at magkaroon ka ng improvement sa sarili mo, sa trabaho man o sa school. Demonstrate commitment to learning as a lifelong process. Ibig sabihin kung paano natin pinapakita ang pagpapahalaga natin sa pag-aaral. Maaring maipakita natin ito sa pamamagitan ng pagpasok araw-araw o sumali sa mga events sa school at kung ano-ano pa. Ang pagkatuto ay isang continuous process. Ibig sabihin walang hanggang pagkatuto at maaring mangyari ito kahit saan. Next is demonstrate integrity and ethical behavior in using influence and power. Ibig sabihin, pagpapakita ng tapat at tamang behavior sa paggamit ng impluensya o power. Halimbawa, ang isang teacher. Nagkamali siya sa pagdidiscuss at kinorek siya ng isang estudyante at agad naman itong inadmit at inamin ng teacher. So, ibig sabihin, ang teacher ay nagpapakita ng integrity at ethical behaviors sa pagtuturo. And ang panghuling skills ay ang be responsible to others. Act responsibly with the interests of the larger community in mind. Ibig sabihin, kailangan kinukonsider mo rin yung magiging impact ng actions mo sa inyong society. Maaring makatulong ka sa inyong komunidad sa pamamagitan ng pag-volunteer sa pagbibigay ng relief goods tuwing may sakuna at mag-share ng skills and experience sa mga youth. Next is consider others' ideas and viewpoints. So, ibig sabihin, kailangan kinikonsider mo rin yung opinion ng iba. Halimbawa na lang dito sa classroom. Tuwing nagkakaroon tayo ng group activity or collaboration, kailangan as a group is pinapahalagan mo rin yung idea nila. Hindi yung porket ikaw yung leader is ikaw lang palagi yung masusunod. So, next is look for others' welfare and safety in all circumstances. Halimbawa na lamang dito sa school, palaging ini-ensure ng teachers yung safety ng bawat estudyante. Next is assist others in times of their downfalls and setbacks. Ibig sabihin, kailangan kapag nakita mong may problema yung kaibigan, pamilya o yung kakilala mo, kailangan mag-provide ka ng emotional support at bigyan sila ng advice nang sa ganun is gumaan yung pakiramdam o nararamdaman nila.